kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang Kwaresma ay sinisimulan sa pamamagitan ng pagpapahid ng abo sa noo bilang tanda ng pagdadalamhati o pagsisisi sa mga nagawa nating kasalanan. Subalit ang tandang ito ng pagsisisi ay dapat patunayan ng tapat na pagbabagong loob. Umasa tayo sa kabutihan ng Ama ng Diyos, sapagkat hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan lamang. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandatang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapaghinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit, pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithin niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mapag-imbabaw doon sa sinagoga sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panuklukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ay siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po'y pinauumpisan natin ang panahon po ng Kwaresma o ang Lenten season. At katulad po ng panawagan ng ating mga pagbasa, tayo po ay inaanyayahang taimtim na manalangin, magsisi at manumbalik sa Diyos. Katulad po ng paanyaya ni Propeta Joel sa ating unang pagbasa, ang pagsisisi at pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay paanyaya sa atin upang malaman natin ang kalooban ng ating Panginoon. Minsan po may lumapit sa akin, isang bata na nasa kanya siguro, teenager yon, mga 15 siguro. Sabi niya, "Father, bakit po ba kailangan naming mag-fasting at mag-abstain? Lalo na ngayon, February 14, di ba? Yung celebration, medyo sa makamundong pamamaraan, medyo parang hindi tugma. Pero, bakit nga ba kailangan natin na mag-abstain at mag-fasting? Bakit ba natin kailangan na sundin ang mga bagay na ito? Una, upang magkaroon tayo ng awareness, 'di ba? Ang ating form, to indulge ourselves ay sa pamamagitan ng pleasure, sa ating senses. At kapag tayo ay masaya, nakakamtan natin yung gusto natin, o kaya naman natutupad yung ating mga gusto, o nagagawa natin yung ating nais, minsan mahirap pakinggan ng Diyos. At yun po yung saysay kung bakit tayo nananahimik, nananalangin, at hindi kumakain ng labis. So halimbawa ngayong araw, tayo po ay nag-abstain sa meat, at meron lamang po tayong isang one full meal. At bakit? Upang yung ating senses ay maging aware
dun sa mga bagay na mas mahalaga sa buhay na ito. Ito pong buong panahon ng Kwaresma, ng ating Lenten season, ay patungkol po dito. Tayo po ay nagtitiis at nagsasakripisyo upang lumabas yung higit na mas mabuti. At ano iyon? Yung kalooban ng Diyos. Mahirap mapakinggan ang kalooban ng Diyos sa isang mundo na punong-puno ng ingay at paanyaya sa mga makmundong bagay. Nananahimik tayo upang malaman natin ano ba ang tama nating gawin, ano ba ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, yan din yung paanyaya sa atin ng ating mabuting balita. Ano bang sabi ng ating Panginoon? No? Kapag ka ikaw ay magsasakripisyo, mag-aayuno, o magbibigay, di ba? Yan yung pundasyon ng ating ginagawa ngayon, panahon ng Lent, noon ng Kwaresma. Ang tendency kasi maging patungkol sa atin ang ating ginagawa. Halimbawa, nagsakripisyo ako ngayon at hindi ako o nakasave ako ng pera dahil hindi ako kumain ng 2 meal ko, pero hindi naman ako tumulong o nagbigay sa mga nangangailangan, parang nawalan ng saysay yung aking sakripisyo. Nagsakripisyo ako for my own benefit at hindi naman nakinabang yung aking kapwa. Nagbigay ako, no? Pero nakita naman ng iba, o kaya naman ipinalandakan ko sa lahat. O nagbigay ako sa mahirap ngayon Ash Wednesday. O kaya naman hindi ako kumain ngayon ng karne Ash Wednesday. O kaya naman, ngayon nagpalagay ako ng ash, no? Ng abo sa aking noo. O ikaw, hindi ka pa nagpapalagay, makasalanan ka. Nawawala ng saysay yung ating sakripisyo, yung ating mga ginagawa, lahat ng bagay na ating ginagawang paghahanda sa panahong ito, ng paghahanda ng ating kalooban, pag hindi natin lubos na unawaan, bakit ba natin ginagawa ito? Ginagawa natin ang lahat ng ito, no, upang tayo'y mapalapit sa Diyos. Upang yung ating mga kasalanan, yung mga bagay na patuloy na naglalayo sa atin sa Diyos, mapagtanto natin. At isang araw, o kaya unti-unti, tayo'y magde-detach, no? O tatalikod sa mga bagay na ito. Kaya nga maganda yung paalala sa atin, siguraduhin yung ang inyong ginagawa ay hindi pagpapanggap. Tulad ng mga taong binanggit, o mga religious leaders pa naman yon. Yung ating ginagawang sakripisyo ay pagpapakitang tao lamang. Di ba ang pangit? Kaya ka lang naman pumunta pala sa simbahan para malaman nilang okay, no? Na tila parang nagsisisi ka sa kasalanan, pero pag uwi mo naman sa tahanan, yung trato mo naman sa iyong kasambahay ay hindi tama. O kaya naman, nagsimba ka muna ngayon, pero pagdating mo sa iyong opisina, nakasigaw at nakasighal ka naman sa mga empleyado mong nagtatanong lamang sa iyo. O kaya naman, pagkatapos mo, pagkagaling sa simbahan, pag uwi mo, nakasigaw ka na naman sa mga anak mo, imbis na kausapin at unawain sila. Sabi ni San Pablo sa ating 2 pagbasa, hindi nagkasala ang Diyos, pero para sa iyo, para sa ating lahat, no? Itinuring na makasalanan upang tayo ay magkaroon ng buhay, upang tayo ay maligtas. Ginawa ng Diyos ang lahat para sa atin. At ito po yung ating binabalik tanawan. Ito po yung binabalikan natin ng kagandahang loob ng Diyos. Tayo'y nakikiisa sa kanyang paghihirap at ang larawan ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang patunay ng lahat ng ito, ang paalala sa atin ng kabutihang ito. Tayo'y nagsasakripisyo, nakikisama sa ating Panginoon. Tayo ay sa bawat sakripisyo ng misa, nag-aalay at nakikisama sa isang pag-aalay ng anak upang tayo ay maliwanagan
at maalis sa mga bagay na patuloy na umaalipin sa atin upang makita natin ang tunay na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga minamahal kong kapatid, yan din po yung grasyang hilingin natin. Nawa po ang ating mga sakripisyo, ang ating pagdarasal, pagkakawang gawa at pagbibigay ay tunay na pumukaw ng ating kalooban. Nawa ito, mga bagay nito ay patuloy na maglapit sa atin sa ating Panginoon. Amen. Announcement. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring pumunta pagkatapos ng misa sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Panatilihin po natin ang pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o others. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abo sa ulo nating ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinupkop mo at itinampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala. Bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap sa ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayong mataos, halina't magpalig loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong manikluhod nang may abot sa akong suot. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang tao'y
lamang sa tinapay na bubuhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama nating mapagpatawad upang buksan niyang ating mga puso at makita natin ang pangangailangan natin sa patuloy na pagbabagong buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maisabuhay ng buong Santa Iglesia ang Kwaresma bilang nararapat na panahon ng pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno, panalangin at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang maging tapat ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang paglilingkod sa bayan, iwasan ng korupsyon at katiwalian, at maging mabuting halimbawa sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang tanda ng abo sa ating mga noo ay magpaalaala sa ating mga kahinaan, magpasigla sa atin upang gamitin ang mga biyayang tinanggap natin sa pagtataguyod ng pamayanang Kristiyano at magpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga taong labis ang pagpapahalaga sa sarili ay magising sa kanilang pagmamagaling at tuluyang makisa sa sambayanang nagpapakumbaba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang akayin ng Panginoong Hesus ang kaluluwa ng yumao nating mga kapatid sa kalangitan at ganon din naman tayo sa katapusan ng paglalakbay natin dito sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat ng nagpamisa, lahat ng umiling ng ating panalangin, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga kahilingan sa panahong ito ng pagsisisi. Patawarin mo nawa kami sa aming mga kasalanan at gawin mo kaming karapat-dapat sa kaligtasang dulot ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw ng paghahanda
ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masamang hilig, upang kaming pagindapating makinabang sa iyong anak para sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamayis ng pagkasalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na manghel si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa,
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginabat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabereng Maria na ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalat tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at tugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa puso dalisay, hindi ka man masilayan, at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko'y sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Hindi ka man masilayan, at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko'y sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot ng kagalingan ng kagatumang kusa naming pinagtiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan.
pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan, nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katagunat at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo ko yung taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.